Punyeta, magbabayad kayo, mga walang ingat. Maria, bakit nga pala nagpatawag ng isang pagpupulong ang iyong ama? Oo nga, hindi naman ugali ng iyong ama na magpatawag ng isang pagtitipon. Siguro ay may maaga siya sasabihin. Baka may darating siyang espesyal na panauhin. Nasaan na pala yung ama? Hindi ko na siya nakikita rito. Oo nga, ang sumasalubong sa mga bisita ay ang iyong tiyahin. Hindi ko alam kung bakit nagpatawag ng isang piging ang aking ama. Maaga siyang umalis ng bahay. Hindi rin siya nagpaalam at nagsabi kung saan siya pupunta. Sinabi ng inyong reverensya na destino kayong 20 taon sa San Diego at iniwan nyo ito. Hindi po ba kayo nasayan sa bayang iyon? Hindi. Labis yatang masakit ang pag-alis ng bayang pinamalagian ng 20 taon at nakilala kagaya ng damit na kanyang sinusuot. Oh, Marilyn man o wala? Ito ay kung ang mga kuray may kalayaan o wala. Sumamalo dahil hindi niyo tinawag na reverensya. Ano ang ibig ninyong sabihin, Padre? Ano nangyayari sa inyo? Dahil dyan ay dumating ang maraming kalamidad. Ang mga pinuno ng bayan ay pinagtatanggol ang mga ereheng kalaban ng mga alagad ng Diyos. Anong ibig ninyong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Nasabi ko ang gusto kong sabihin. Ibig kong sabihin ay kapag ipinailis ng isang kura sa libingan ng bangkay ng isang erehe, ay walang sino man. At kahit ang tunay na hari walang karapatang makialam, at talong walang karapatan na maglapat ng parusa ang generalitong si Kalimidad. Padre, ang general ay Vicereal Patrono. General? Vicereal Patron? Ano yun? Kung noong unang panahon ito'y nangyari, kinaladkad na sana yan pababa ng hagdan. Hindi ko mapapayagan ito. Ang general ang siyang kinatawan ng kataas-taasang hari. Para sa amin, walang hari kundi yung tunay. Bawiin ninyo ang lahat ng inyong sinabi. O bukas na bukas ay ipapaalam ko ito sa general. Pumunta na kayo ngayon pa lamang. Kala ba ninyo na dahil sa ako'y nakaabito ay natatakot ako? Paraon kayo, papagamit ko sa inyo ang aking karwahe. Mga Ginoo, huwag kayong malito at magalit sa hindi dapat pagkagalitan. Padre Sibila, kilala ko ang mga motibo at iyong unawain. Noong wala si Padre Damaso sa San Diego, ay pinayagan ng kuwadotor na mailibing ang bangkay ng isang iginagalang na Ginoo. Ano ba kung hindi magkumpisal? Ano ba yon? Ako man ay hindi rin nagkukumpisal. Ngunit ang sabihing ang Ginoong iyon ay nagpakamatay ay isang kasinungalingan. Ang isang taong gaya nun, may isang anak na sentro ng pagmamahal at pag-asa, isang taong may pananalig sa Diyos, nakauunawa ng mga tungkulin niya sa lipunan, tapat at kagalang-galang, ay hindi maaaring magpatiwakal. Ito na ang lahat ng masasabi ko, at magpipigil ako sa pagsasabi ng iba pang iniisip ko, at dito ay dapat akong pasalamatan ng iyong reverensya. Nang makabalik ng bayan ang kurang ito, pagkatapos na maltratuhin ang nakahabag na kuwadotor, ay ipinahukay ang bangkay upang alisin sa sementeryo at ilibing sa dako na hindi ko alam. Ang namatay ay wala man lang kamag-anak at ang kaisa-isahang anak ay nasa Europa. Nang malaman ng general ang pangyayari ay hiningi ang kaparusahan at si Padre Damaso ay inilipat sa ibang bayan. Ngayon ay magagawa na ng inyong reverensya ang inyong mga pagsusuri. Lubha akong dinadamdam at hindi ko sinasadyang mabuksan ang isang maselan na bagay. Subalit, makabubuti naman ang pagkakalipat ng bayan. Anong mabuti? At ang mga bagay na nawala dahil sa paglipat. Kaawa naman si Don Rafael. Matagal ng patay, pinag-uusapan pa. Narinig niyo bang sinabi ng tinyente? May anak si Don Rafael. Oo nga, ngayon ko lang nalaman ang bagay na iyon. Ang buong akala ko ay nag-iisa siya sa buhay. Hinaan niyo ng boses niyo, baka marinig na tayo. Maria, hindi ba matalik na kaibigan ng iyong ama si Don Rafael? Oo nga Maria, madalas ko noon na makitang magkasama ang iyong ama at si Don Rafael. Oo, totoong magkaibigan sila. Pero kahit na kailan ay hindi ako nag-usisa o nagtanong sa aking ama ng mga bagay tungkol kay Don Rafael. Babae kaya o lalaki ang Don Rafael? Masasabi ba ninyo sa akin, Ginoo, kung ano ang pagkatao ng may-ari ng bahay? Hindi pa ako na ipakilala sa kanya. Hindi ko pa rin siya nakikita. Ang sabi nila ay umalis daw. Kayo naman, Ginoong Daruha, paano naman siya makakagawa ng pulbura? Ayon sa sinasabi, ang mga incheck ang nakaimbento noon may ilang daan taon na ang nakalipas. Mga inchik,
Nauulol na ba kayo? Magtigil kayo! Ang nakaimbento noon ay isang Pransiskano, si Fray Sabals, noong ika-700 taon. Isang Pransiskano? Kung ganon, marahil ay naging misyonero sa China ang Fray Sabals na iyan. Schwartz marahil ang ibig niya sabihin, senyora. Hindi ko alam. Ang sabi ni Fray Damaso ay Sabals, inulit ko lamang ang sinabi niya. Ano man kung Sabals o Chebas, kahit isang letra hindi ito magiging inchik. Ito ay noong ika-4 na siglo at hindi noong ika-7. Ano kung sa 100 kahigitan o kapulungan? Hindi naman siya Dominikano. Huwag sana kayo magalit, Padre. Turing mong sa iyo ang bahay na ito. Magandang hapon, mga Pinoo. Magandang hapon, Padre. Isang karangalang ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng namatay kong kaibigan. Kararating lamang niya mula sa Europa. Siya pala ang anak ni Don Rafael. Marahil siya ang dahilan kung bakit nagpatawag ng ganitong pagtitipon ang iyong ama. Siguro nga. Aba, ang kura sa aking bayan, si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkamali. Ngunit hindi ko naging matalik na kaibigan kailanman ng iyong ama. Ginoo, ano nga ba ang anak ni Ginoong Rafael Ibarra? Maligayang pagdating, sana higit ka maging mapalat kay sa iyong ama. Aking nakilala at nakasundo ang iyong ama. At aking masasabi na isa siya sa mga tao lalong nararapat at pinakatapat sa Pilipinas. Ginoo, ang papuri ninyo sa aking ama ay nag-alis sa aking mga hinala tungkol sa kanyang kamatayan, na ako, na kanyang anak, ay wala pang nalalaman sa nangyari. Payagan sana ninyo ako na lakdawan na mahigpit na tuntunin ng etiketa. 7 taon na akong nawala sa aking bayan at sa aking pagbalik ay hindi ko mapigilan ang batiin ang kanyang pinakamahalagang hiyas, ang mga kababaihan. Mahusay magsalita ang anak ni Don Rafael. At hindi lang iyon, magandang tumingin. Kita niyo naman, sa panamit pa lamang, halata-halata meron siya nag-aralan. Bakas din sa kanyang boses ang paninirahan sa iyong lupa. Mukhang bagay na bagay kayo, Maria. Ginoong Ibarra, labis kong ninanais na makilala kayo. Kaibigan ko si Kapitan Tiago at nakilala ko ang inyong ama. Ako si Kapitan Tino, taga-Tondo kung saan ang aking bahay ay laan sa inyo. Inaasahan ko ang karangalan na ako ay inyong mabisita. Doon na kayo kumain sa amin bukas. Maraming salamat po. Ngunit bukas na bukas ay aalis ako pauwi ng San Diego. Sayang, kung gayon sa pagbalik na lamang ninyo.